Magandang gabi mga kasirin. May mga taong dumarating sa buhay natin, kahit saglit lang, pero may hatid na hindi natin inaasahan. Gaya ng kwento ni Arnie, isang gabi lang silang nagkasama, pero nag-iwan ito ng bakas na hindi mabubura. Pakinggan natin ang kanyang liham. Ako si Arnie, 24 na taong gulang, taga Caloocan. Simple lang akong tao. Hindi gwapo, hindi rin mayaman. Pero may pangarap. Tahimik akong lumaki, mahiyain, at higit sa lahat. Wala pang karanasan sa pag-ibig. Hindi sa hindi ko sinubukan. Pero siguro, hindi lang talaga para sa akin. 2 taon ko siyang niligawan. 2 taon ng pagpupursige, pag-aalaga, at pag-asang matutunan din niya akong mahalin. Pero sa isang iglap, parang wala lang lahat ng iyon. Isang maikling sagot ang nagwasak sa matagal ko ng pangarap. Pasensya ka na, hanggang kaibigan, lang talaga kita. Masakit. Parang hindi ko alam kung saan ako pupunta pagkatapos ng rejection na yon. Kaya nung gabing yon, imbes na umuwi, napadpad ako sa isang bar sa kahabaan ng Caloocan. Hindi ako mahilig sa inuman, pero sa pagkakataong iyon, gusto ko lang makalimot. Malakas ang tugtog, kumikislap ang ilaw sa buong paligid, at ramdam ang init ng siksikan ng mga taong sumasayaw. Naupo ako sa sulok, umorder ng alak, at nagpakalunod sa pait na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa lungkot. Pero ramdam ko ang bigat sa dibdib. Parang may bumabara sa loob ko. At doon ko siya nakita. Siya ang tipo ng babaeng hindi mo maaaring hindi mapansin. Mahaba ang buhok, mapulang labi, at mga matang parang may lihim na binubulong sa'yo kahit hindi siya nagsasalita. Suot niya ang isang itim na dress na hapit sa katawan niya, at sa bawat kilos niya, parang may musikang sumasabay sa galaw ng kanyang balakang. Nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin o kung epekto lang ng alak, pero hindi ako maaaring magkamali. Ako ang pinagmamasdan niya. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Ni hindi ko alam kung paano sumagot sa ganitong uri ng titig. Pero bago pa ako makapag-isip ng kahit ano, siya na mismo ang lumapit. Mag-isa ka lang? Simple lang ang tanong niya. Pero may kung anong init ang dumaloy sa katawan ko. Tumango ako. Wala akong maisagot. Ngumiti siya. Mukhang kailangan mo ng kasama. Hindi ko alam kung dahil sa pagkalasing ko o dahil sa matagal na akong sabik sa atensyon ng isang babae, pero hindi ko na tinanggihan ang alok niya. Pinaupo ko siya sa tabi ko at sa isang iglap parang nagbago ang mundo ko. Ang usapan namin ay nagsimula sa simpleng kulitan, mga tanong kung bakit ako nandito, kung bakit ako mukhang malungkot. Hindi niya ako hinusgahan, pero ramdam kong naiintindihan niya ako. At habang lumilipas ang oras, unti-unti akong lumulubog sa presensya niya. Sa paraan ng pagsasalita niya. Sa paraan ng pagdampi ng kanyang daliri sa braso ko sa tuwing tatawa. Siya. Bawat segundo, unti-unting nawawala ang takot ko. Bawat minuto, lalo akong nahuhulog sa init ng gabi. Hanggang sa maramdaman ko ang kanyang palad na dahan-dahang humawak sa kamay ko. Hindi ko alam kung tama ito. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ng gabing ito. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, may isang babaeng nagpapakita ng interes sa akin. At hindi ko kayang humindi. Halika, bulong niya, inilapit ang labi sa tenga ko. Sumama ka sa akin. Hindi ako sumagot. Hindi na ako nag-isip. At sa unang pagkakataon, hinayaan kong dalhin ako ng gabi sa isang mundo na hindi ko pa kailanman naranasan. Nang magising ako kinabukasan, hindi agad nagrehistro sa isip ko kung nasaan ako. Ang ilaw mula sa bintana ay bahagyang tumatama sa kisame. Lumilikha ng maliliit na anino sa loob ng kwarto. Ang amoy ng alak at malamig na hangin
mula sa aircon ay parang bumabalot sa akin. Nagpapaalala sa akin ng isang bagay na hindi ko pa ganap na naiintindihan. Hanggang sa naramdaman ko ang init ng katawan na nakadikit sa akin. Dahan-dahan akong lumingon. Si Erica. Nakayakap siya sa akin. Ang mukha niya ay mukhang payapa habang natutulog. Ang mahahabang pilikmata niya ay bahagyang nakasayad sa pisngi niya. At ang bawat paghinga niya ay malambing na dumadampi sa dibdib ko. Biglang bumalik sa akin ang lahat. Ang gabing iyon, ang bar, ang alak, ang tawanan, ang paglalakad namin sa madilim na eskinita, ang bawat sandali sa kwartong ito. Hindi ko akalaing sa isang iglap, magagawa kong hayaan ang sarili kong mahulog sa init ng isang babaeng ngayon ko lang nakilala. Pero bakit parang hindi pa rin ako buo? Akala ko kapag nangyari, ito, magiging masaya ako. Akala ko, pagkatapos ng gabing ito, mawawala ang sakit ng pagka-busted ko. Pero heto ako, gising na gising, nakahiga sa kama ng isang babaeng hindi ko lubos na kilala. At ang tanong lang sa isip ko ay, ano ang gagawin ko ngayon? Dahan-dahan kong kinalas ang braso niya sa katawan ko. Nang bumangon ako, naramdaman kong may kirot sa loob ko, pero hindi ko alam kung bakit. Lumakad ako papunta sa bintana at hinawi ang kortina. Mula rito, tanaw ko ang tahimik na kalsada ng Caloocan. Tila walang ideya sa kwento ng mga taong nasa loob ng kwartong ito. Bigla kong narinig ang mahinang tinig niya. Maaga ka namang nagising. Lumingon ako. Nakatingin na siya sa akin. Nakaunan ang kanyang ulo sa isang braso. May tamis ang ngiti niya, pero sa likod ng ngiting iyon, parang may lungkot akong hindi maintindihan. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kaya ang tanging nagawa ko ay ngumiti pabalik. Masarap ba ang tulog mo? Tanong niya. Bahagyang tumagilid at ipinatong ang isang kamay sa tiyan niya. Tumango ako. Ikaw? Sanay na akong matulog ng may katabi. Sagot niya. Simple, pero ramdam ko ang bigat sa tinig niya. May gusto akong itanong, pero hindi ko alam kung tama ba o dapat ko bang malaman ang sagot. Kaya sa halip, dumiretso ako sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang bote ng tubig. Nilagok ko ito, pilit na pinapawi ang uhaw na hindi ko alam kung dahil ba sa alak o sa kung anong nararamdaman ko sa loob. Nag-enjoy ka ba? Bigla akong natigilan. Ang tanong niya ay simple, pero parang may iba itong kahulugan. Tiningnan ko siya. Nasa kanya pa rin ang parehong ngiti. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit pakiramdam ko ay mas seryoso ito kaysa dapat. Hindi ko agad nasagot. Nagpatuloy siya. Alam mo, Arnie, sa tuwing may sumasama sa akin, may dalawang klase ng lalaki akong nakikilala. Naupo ako sa gilid ng kama, naghihintay sa sasabihin niya. Yung una, yung tipong ginagawa lang to para sa kasiyahan. Walang halong emosyon. Walang pakialam kung sino ako, basta matikman lang nila ako. Saglit siyang tumigil, parang nag-iisip. Tapos yung pangalawa, yung katulad mo, napakunot ang noo ko. Katulad ko? Tumango siya. Yung mga lalaking naghahanap ng ibang bagay. Hindi lang katawan, hindi lang sensasyon. Yung may hinahabol, pero hindi nila alam kung ano. Hindi ko alam kung paano ako makakasagot. Totoo bang ganito ang tingin niya sa akin? Totoo ba ang sinasabi niya? Nang hindi ako makapagsalita, ngumiti siya at bumangon mula sa kama. Kinuha niya ang kanyang dress sa sahig at sinuot ito ng walang pagmamadali. Halika na, gutom na ako. Nagulat ako. Saan tayo pupunta? Sa isang lugar na hindi mo inakalaing dadalhin kita. Ngumiti siya, pero sa mata niya parang may lihim
Siyang hindi ko pa maintindihan. At doon nagsimula ang umagang iyon. Isang bagong kabanata, isang sagot sa tanong na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Tahimik kaming naglalakad palabas ng motel. Ang init ng araw ay tila sumasalubong sa akin, nagbabalik sa realidad ng umaga. Habang si Erica naman ay tila walang pakialam, parang sanay na sanay siya sa ganitong sitwasyon. Ako, para akong naliligaw, hindi alam kung paano dadalhin ang sarili ko matapos ang nangyari kagabi. Naghanap kami ng isang kainan malapit sa kanto. Isang maliit na karinderya, ang amoy ng bagong lutong sinangag at tuyo ay agad kong nalanghap. Naupo kami sa isang lamesa, sa sulok malayo sa karamihan. Habang hinihintay namin ang order namin, tiningnan ko siya. Suot pa rin niya ang dress na suot niya kagabi. Pero ngayon, medyo magulo na ang kanyang buhok. Sa liwanag ng araw, mas naaninag ko ang mukha niya. Maganda siya, pero hindi sa tipikal na paraan. May kung anong misteryo sa kanya, isang bagay na hindi mo basta-basta matutukoy. Ba't ganyan ka makatingin? Tanong niya. Nakangiti habang nilalaro ang kutsara sa harap niya. Nagbuntong hininga ako. Di ko alam. Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi. At anong pakiramdam mo ngayon? Matagal akong hindi nakasagot. Tumingin ako sa labas. Pinagmamasdan ng mga taong abala sa kanya-kanyang buhay. Di ko alam kung anong mararamdaman ko, Erica. Napangiti siya. Pero sa mata niya, parang may lungkot na sumisilip. Ganyan talaga sa una. Pero darating ang araw, masasanay ka rin. Masasanay? Napakunot ang noo ko. Sa pakiramdam ng panandali ang ligaya, sagot niya, habang inaayos ang buhok niya. Hindi lahat ng saya, panghabang buhay, Arnie. May kung anong tumusok sa dibdib ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung para sa akin ba ang mga salitang iyon o para sa kanya mismo. Dumating ang order namin. Tahimik kaming kumain. Pero sa bawat minuto na lumilipas, ramdam ko ang bigat ng mga tanong sa loob. Kung sino ba talaga si Erica? Bakit ko hinayaang mahulog sa kanya kahit isang gabi pa lang kaming magkakilala? At higit sa lahat, bakit parang hindi ko siya kayang pakawalan? Matapos kumain, naglakad kami papunta sa terminal. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Hanggang sa siya na mismo ang bumasag sa katahimikan. Salamat sa kagabi, Arnie. Aniya, habang nakatitig sa akin. Salamat? Tumango siya. Kasi kahit isang gabi lang, hindi ako pakiramdam na isa lang akong babae sa listahan ng mga dumaan sa buhay mo. Nanatili. Akong tahimik. Humakbang siya palapit at dahan-dahang itinukod ang kanyang kamay sa dibdib ko. Ramdam ko ang init ng palad niya sa balat ko. At sa sandaling iyon, bumalik sa akin ang alaala ng gabing magkasama kami. Pero hindi na ako lasing ngayon. Hindi na ako lulong sa kalungkutan. At mas nararamdaman ko ngayon ang bigat ng lahat. Paano kung hindi lang isang gabi? Bigla kong nasabi. Nakita kong nagulat siya. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Bago bumuntong hininga at ginawaran ako ng isang mapait na ngiti. Hindi mo ako kilala, Arnie. Bulong niya. Gusto kitang makilala, sagot ko. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko sandali bago niya ito dahan-dahang binitiwan. At sa pagbitaw niyang iyon, ramdam kong kasabay noon ang isang bagay na unti-unting lumalayo sa akin. Hanggang dito na lang tayo. Anya sabay talikod at naglakad papalayo. Hindi ko siya pinigilan. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko siya basta Matapos ang gabing yon, akala ko tapos na ang lahat. Isang gabi lang, 'di ba? Isang gabing dapat ay lilipas lang at malilimutan sa pagdating ng umaga. Pero bakit hanggang ngayon, hindi ko siya matanggal sa isipan ko?
Kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin sa akin ang pakiramdam ng init ng kanyang katawan, ang lambot ng kanyang mga labi, ang paraan ng paghawak niya sa akin na parang ako lang ang mahalaga sa mga sandaling iyon. Alam kong hindi ito tama. Alam kong hindi ako dapat mahulog sa isang babaeng ngayon ko lang nakilala. Pero bakit ganun? Kahit isang gabi lang, siya lang ang laman ng isip ko. 3 araw na ang lumipas mula noong huli ko siyang nakita. Bumalik ako sa normal kong buhay. Trabaho, bahay, paulit-ulit na routine. Pero kahit gaano ko subukang balikan ang dati kong mundo, parang may kulang. At sa huli, hindi ko napigilan ang sarili ko. Bumalik ako sa bar kung saan kami unang nagkita. Gabi na, pero punong-puno pa rin ito ng tao. Malalakas ang tawanan, nagsasayawan ang ilan, at ang iba naman ay abala sa pakikipagkilala sa mga estrangherong katulad ko. Pero sa kabila ng ingay at saya sa paligid, isa lang ang hinahanap ng mga mata ko, si Erica. Sinuyod ko ang bawat sulok ng bar, bawat lamesa, bawat pamilyar na mukha, pero wala siya. Hanggang sa maramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Hanap mo siya? Lumingon ako. Isang babaeng hindi ko kilala ang nakatingin sa akin. May hawak na baso ng alak. Sino? Tanong ko kahit alam kong alam na niya ang sagot. Ngumiti. Siya at tumango sa direksyon ng isang mesa sa may dulo. Nandyan siya, pero may kasama siya. Napako ang tingin ko sa mesa na tinutukoy niya at doon ko siya nakita. Si Erica, nakaupo sa isang lalaking hindi ko kilala. Nakaakbay ito sa kanya, may hawak na bote ng beer at nagtatawanan silang dalawa. Sa bawat galaw ng lalaki, sa paraan ng paghaplos nito sa balikat ni Erica, sa paraan ng pagdampi ng labi nito sa kanyang pisngi, parang may kung anong bumagsak sa loob ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang makita siyang may kasamang iba, o ang realization na marahil ganito lang talaga siya. Isa-isa niya lang kaming pinapadaan sa buhay niya. At ako, isa lang pala ako sa maraming dumaan. Lumabas ako ng bar, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Tinungo ko ang isang madilim na sulok sa may eskinita at sumandal sa pader. Ano bang inaasahan ko? Na ako lang ang lalaking nagustuhan niya. Na may ibig sabihin para sa kanya ang gabing pinagsaluhan namin? Napailing ako. Napakatanga ko. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang isara ang puso ko sa kanya. Hindi ko kayang tanggapin na isa lang akong dumaan sa buhay niya, na hindi niya man lang ako maalala. At sa puntong iyon, nagdesisyon ako. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag na matapos ito ng ganito lang. Dahil kahit isang gabi lang, siya lang ang gusto ko. 3 linggo na ang lumipas mula noong huli kong nakita si Erica sa bar na may kasamang ibang lalaki. 3 linggo na dapat ay sapat na para makalimutan ko siya. Pero bakit hanggang ngayon, parang siya pa rin ang laman ng isip ko. Nasa opisina, ako pero hindi ako makapag-focus sa trabaho. Sa bawat pag-type ko sa keyboard, bumabalik sa akin ang mga alaala ng gabing magkasama kami. Sa bawat pagtunog ng telepono, naririnig ko ang boses niya. Ang paraan ng pagtawa niya. Ang lambing ng mga salitang binibitawan niya. Bro, okay ka lang? Tanong ng kaibigan kong si Lester na kasamahan ko sa trabaho. Napatingin ako sa kanya. Saglit na nag-isip bago tumango. Oo naman. Talaga? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw? Umiling ako, pilit. Na tinatanggal si Erica sa isip ko. Wala bro. Trabaho lang siguro. Trabaho? Napangiti siya. O baka naman babae. Nagpanggap akong hindi ko narinig ang huli niyang sinabi. Pero alam kong halata sa mukha ko ang sagot. Pagkatapos ng shift, imbes na dumiretso sa bahay,
Naglakad-lakad muna ako. Gusto kong linisin ang isip ko. Gusto kong bumalik sa dati kong sarili. Yung Arnie na hindi nag-iisip ng ganitong mga bagay. Yung Arnie na walang iniinda sa buhay. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya matanggal sa sistema ko. Bakit ba ganun? Bakit isang gabi lang, parang binago na niya ako? Bakit parang hindi ko kayang tanggapin na baka ako lang ang nagbigay ng kahulugan sa lahat? Napahinto ako sa isang bench sa may parke at tumingala sa langit. Ang daming bituin, pero parang wala akong makita. Para akong nasa isang madilim na lugar. Hindi alam kung paano makakabalik sa liwanag. Sa puntong yon, tinanggap ko ang isang bagay na pilit kong iniiwasan. Hindi lang simpleng atraksyon ang naramdaman ko kay Erica. Hindi lang dahil sa nangyari, sa amin yon, kundi dahil sa kanya mismo, sa kung paano siya tumawa, kung paano niya ako tiningnan ng gabing yon, kung paano niya pinadama sa akin na may halaga ako, kahit isang gabi lang. At doon ko napagtanto. Hindi ko lang siya gusto. Nahulog na ako sa kanya. Kinabukasan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Bumalik ako sa bar kung saan kami unang nagkita. Umaasang baka nandun siya ulit. Pero wala siya. Bumalik ako kinabukasan at sa sumunod pang araw. Pero hindi ko siya nakita. Parang bigla na lang siyang naglaho. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, may napansin akong pamilyar na figura sa isang waiting shed sa may kanto. Si Erica. Nakaupo siya, yakap ang sarili, nakatitig sa kawalan. Ang mukha niya ay parang pagod, parang may iniisip na mabigat. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang lapitan o hindi. Pero bago pa ako makapagdesisyon, tumingala siya at nagtagpo ang mga mata namin. At sa isang iglap, bumalik lahat ng emosyon. Ang sakit, ang pangungulila, ang pagkalito, ang hindi ko maipaliwanag na damdamin na hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung dapat ko bang ipaglaban o kalimutan. Huminga ako ng malalim. Ito na siguro ang pagkakataon ko para malaman ang sagot at sa gabing iyon, nagdesisyon akong lumapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko habang papalapit ako kay Erica. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa matagal kong pinigilang emosyon. Ilang linggo ko siyang hinanap at ngayong nandito na siya sa harapan ko. Parang biglang nawala lahat ng salitang gusto kong sabihin. Erica? Mahina kong tawag. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa ilalim ng poste ng ilaw, mas malinaw ko siyang nakita. May kung anong lungkot sa kanyang mga mata, pagod, sakit, at isang bagay na hindi ko mabasa. Arnie? Bulong niya. Tila naguguluhan kung bakit nandito ako. Umupo ako sa tabi niya. Ilang saglit kaming tahimik. Pareho naming hindi alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Bakit ka nandito? Tanong ko sa wakas. Huminga siya ng malalim. Inaantay ko yung kaibigan kong sunduin ako. Pero parang hindi na siya darating. Hatid na kita. Agad kong alok. Umiling siya. Hindi na. Sanay na akong umuwi mag-isa. Sanay? Napakunot ang noo ko. Ibig sabihin, madalas kang ganito? Arnie, wag na natin pag-usapan. Sagot niya, umiwas ng tingin. Pero hindi ako pumayag. Erica, ilang linggo kitang hinanap. Alam kong isang gabi lang yung nangyari sa atin. Pero hindi ko kayang basta ka na lang kalimutan. Tumingin siya sa akin. May halong pagtataka at lungkot sa mga mata niya. Bakit mo ako hinahanap, Arnie? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Bakit hindi mo ako kayang sagutin ng diretso? Bawi kong tanong. Napabuntong hininga siya. Dahil ayokong bigyan ka ng maling pag-asa. Natahimik ako. Muling bumalik sa isip ko ang eksena sa bar.
kung paano ko siyang nakita na may kasamang ibang lalaki. Siya ba? Diretsahang tanong ko. Yung lalaking kasama mo noong gabing bumalik. Ako sa bar. Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo akong bigyan ng kahit anong pag-asa? Saglit siyang natahimik bago sumagot. Hindi lang siya, Arnie. Marami sila. Halos mabingi ako sa sagot niya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi niya ako iniiwasan. Alam mo na yon, hindi ko kailangang ipaliwanag pa. Nalaglag ang balikat ko. Sa loob-loob ko, alam ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Trabaho ko to, Arnie. Mahina niyang sabi. Ganon talaga ang buhay ko. Pero pwede namang magbago yon, hindi ba? Tanong ko. May bahid ng desperasyon sa boses ko. Pwede namang hindi na ganito ang buhay mo kung gugustuhin mo. Napangiti. Siya nang mapait. At bakit ko naman gugustuhing magbago? Para saan? Para kanino? Napalunok ako. Para sa'yo, Erica. Para sa sarili mo. Umiling siya. Hindi ganong kadali, Arnie. Alam ko. Sagot ko. Pero hindi ba pwedeng subukan? Tahimik ulit. Parang parehong nag-aalangan kung itutuloy pa ang usapang to. Hanggang sa siya na mismo ang bumasag sa katahimikan. Kung sakali mang subukan ko, anong kasiguraduhan ko na magiging maayos ang lahat? Napangiti ako. Kahit may kaba sa dibdib. Wala. Pero gusto kitang tulungan. Matagal niya akong tinitigan bago siya muling nagbuntong hininga. Bakit ka ba ganito, Arnie? Bakit ka nagpupumilit? Hindi ako agad nakasagot. Dahil mahal kita. Gusto ko sanang sabihin. Pero natakot ako. Kaya imbes na sabihin yon, binitiwan ko na lang ang isang malalim na sagot. Kasi hindi lang isang gabi ang gusto ko, Erica. Gusto kita. Hindi lang sa isang gabi, kundi sa mas matagal pa. Dahan-dahang napayuko si Erica, tila iniwasan ang paningin ko. At sa gabing iyon, kahit hindi niya sinabi ang sagot, naramdaman kong may parte sa kanya na gusto ring maniwala sa akin. Ang tanong, kaya ba niyang iwanan ang buhay na kinasanayan niya at ako? Handa ba akong tanggapin ang lahat ng kasama ng pagiging bahagi ng buhay niya? Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin noong gabing yon. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ko kayang iwan si Erica. Hindi ko kayang hayaan siyang manatili sa buhay na sinasabi niyang wala siyang ibang pagpipilian. Hindi ko kayang tanggapin na hanggang dito na lang kami. Halika na, ihahatid na kita. Sabi ko sa kanya. Napatingin siya sa akin, bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Arnie, hindi mo kailangang gawin to. Alam ko, sagot ko. Pero gusto ko, pinagmasdan niya ako. Tila sinusuri kung seryoso ba ako sa mga sinasabi ko. Ilang saglit pa, dahan-dahan siyang tumango. Sige, sa unang pagkakataon, hinayaan niya akong alalayan siya. At sa gabing iyon, hindi lang basta katawan niya ang inalok niya sa akin. Pinayagan niya akong makilala siya. Unti-unting makita ang bahaging matagal niyang itinatago sa mundo. Tahimik ang biyahe namin pauwi. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero hinayaan ko lang siyang manahimik. Alam kong hindi madaling tanggapin ang lahat ng nangyayari. Lalo na kung matagal mo nang kinumbinsi ang sarili mong wala ka ng ibang pagpipilian. Nang makarating kami sa isang maliit na apartment sa gilid ng eskinita, huminto siya at tumingin sa akin. Dito na lang ako. Tara, ihahatid na kita sa pinto. Umiling siya. Hanggang dito ka na lang, Arnie. Napakunot ang noo ko. Bakit? Muling nag-iba ang ekspresyon niya. Parang bumalik ang pader na unti-unti kong binabasag. Hindi kita pwedeng isama sa loob. Ayoko.
Erica, please. Sa puntong yon wala na akong nagawa kundi sumunod. Pero bago siya pumasok, may ibinulong siyang isang bagay na halos nagpahinto sa tibok ng puso ko. Salamat, Arnie. At bago ko pa siya masagot, isinara na niya ang pinto. Iniwan akong nakatayo sa labas. Naguguluhan kung anong ibig sabihin ng salamat na yon. Pagkalipas ng ilang araw, hindi ko siya tinigilan. Tuwing may oras ako, dumadaan ako sa apartment niya kahit hindi niya ako pinagbubuksan. Tuwing break sa trabaho, sinusubukan ko siyang tawagan kahit hindi niya sinasagot. Tuwing gabi, bumabalik ako sa bar kung saan kami unang nagkakilala, umaasang baka makita ko siyang muli. Alam kong hindi tama. Alam kong parang ginagawan ko ng paraan na pilitin siyang piliin ako. Pero alam ko ring hindi ko ito ginagawa para lang sa sarili ko. Gusto ko siyang tulungan. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi niya kailangang manatili sa mundong matagal na niyang nakasanayan. At gusto kong iparamdam sa kanya na kahit isang gabi lang ang pinagsamahan namin, hindi yun dahilan para hindi ko ipaglaban ang nararamdaman ko. Isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, may natanggap akong mensahe mula sa isang unknown number. Pwede ba tayong magkita? Hindi ko na tinanong kung sino iyon. Dali-dali akong nagbihis at lumabas. Umaasang siya nga ang nagpadala ng mensahe. Nang makarating ako sa isang maliit na kainan sa tabi ng daan, nakita ko siyang nakaupo sa isang mesa, sa may sulok, mag-isa tahimik, at tila may gustong sabihin. Dahan-dahan akong lumapit at naupo sa harapan niya. Bakit mo ako pinapunta? Hindi niya ako agad tiningnan. Hawak niya ang tasa ng kape, marahang iniikot-ikot ang kutsarita sa loob nito, hanggang sa marinig ko ang tinig niyang halos bulong. Kung sakaling iiwan ko ang buhay na to, may patutunguhan ba ako? Parang biglang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung tama ba ang iniisip ko. Kung ibig sabihin ba nito ay handa na siyang sumubok. Kahit saan mo gustuhin pumunta, Erica, hindi ka nag-iisa, sagot ko. Siniguradong maririnig niya ang katapatan sa boses ko. Sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang itinaas ang tingin niya sa akin. At doon ko nakita ang takot, ang pangamba, pero higit sa lahat, ang pag-asa, isang pag-asang matagal na niyang itinago sa sarili niya. At sa gabing iyon, alam kong hindi pa tapos ang laban, pero handa akong lumaban para sa kanya. Sa mahinang tunog ng umagang unti-unting sumisilip sa bintana, tahimik lang kaming nakaupo ni Erica sa loob ng maliit na kainan. Nasa pagitan namin ang 2 tasang kape, isa nang lumamig, isa namang hindi man lang nagalaw. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung iniisip niya pa rin kung tama bang nag-text siya sa akin kagabi. Kung tama bang pinaasa niya ang sarili niya sa isang bagay na hindi niya alam kung magiging totoo. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi na ako aalis sa tabi niya. Arnie, mahina niyang sabi, habang nilalaro ng mga daliri niya ang hawakan ng tasa. Gusto kong umalis sa buhay na to. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitiwan niya. Gusto kong subukan kung anong buhay sa labas ng mundong nakasanayan ko. Patuloy niya. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung may naghihintay sa akin. Hinawakan ko ang kamay niyang nanginginig. Nandito ako, Erica. Kahit saan ka magpunta, hindi ka nag-iisa. Dahan-dahan niyang nilingon ang kamay naming magkahawak. May sandali siyang pinagmasdan yon bago niya hinigpitan ang hawak ko. Napayuko siya, malalim ang buntong hininga. Natatakot ako, Arnie. Alam ko, masakit ang buhay na to, pero ito lang ang alam ko. Pero may ibang buhay na naghihintay sa'yo, sabi ko. Hindi magiging madali, pero hindi ibig sabihin na hindi mo kayang subukan. Tahimik lang siya. Tila nilalasap ang bawat salitang sinasabi ko. At sa unang pagkakataon,
Hindi niya ako tinanggihan. Lumipas ang ilang linggo at sa bawat araw na dumaan, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Erica. Iniwan niya ang mundong matagal siyang iginapos. Hindi iyon naging madali. Maraming gabi siyang natutulala lang sa kawalan. Iniisip kung ginawa niya nga ba ang tamang desisyon. Maraming araw siyang hindi nagsasalita. Tila iniisip kung may patutunguhan ba talaga ang desisyong pinili niya. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko siya iniwan. Pinakilala ko siya sa ilang kaibigan, tinulungan siyang maghanap ng trabaho na hindi niya kailangang ibenta ang sarili niya. Nagsimula siya bilang isang waitress sa isang maliit na cafe. Hindi malaking trabaho, hindi malaki ang kita, pero isang bagong simula. Sa unang araw niya sa trabaho, sinamahan ko siyang pumasok. Nakakahiya, sabi niya, habang kinakabahang tinitingnan ang suot niyang simpleng uniforme. Ngumiti ako. Ang ganda mo, napa-roll eyes siya, pero hindi niya napigilang mapangiti. At doon ko alam. Hindi man niya sabihin ng direkta, alam kong nagsisimula na siyang maniwala. Hindi lang sa akin, kundi sa sarili niya. Minsan, tinanong niya ako, Arnie, bakit mo to ginagawa? Nagkibit balikat, ako. Kasi hindi lang isang gabi ang gusto ko. Tumingin siya sa akin, tila hinihintay ang susunod kong sasabihin. Gusto kita, Erica. Hindi lang para sa isang gabi. Hindi lang para sa isang sandali. Natahimik siya. Hindi niya ako sinagot. Pero hindi ko na kailangan ng sagot. Dahil kitang-kita ko na iyon sa mga mata niya. At sa sandaling iyon, alam kong hindi lang ako ang lumalaban. Dahil siya mismo, si Erica na minsang walang ibang nakita kundi ang madilim na mundong kinalakihan niya, ay lumalaban na rin. Para sa sarili niya. Para sa bagong simula. Para sa amin. Sa huling pagkakataon, tinanong niya ako, sigurado ka ba, Arnie? At sa huling pagkakataon, hindi ako nagdalawang isip sa sagot ko. Oo, kahit isang gabi lang ang sinimulan natin, ikaw lang ang gusto kong makasama, Erica. Dahan-dahan siyang napangiti at doon nagsimula ang tunay. Mga kasirin, may mga taong dumarating sa buhay natin sa hindi inaasahang pagkakataon. Minsan, isang gabi lang ang ibinibigay sa atin, pero sapat na yon para magbago ang lahat. Si Arnie, isang lalaking akala niya'y panandalian lang ang lahat, pero sa isang gabi, natutunan niyang may mga taong hindi mo kayang bitawan kahit kailan. Ikaw kasi rin, may nakausap ka na bang dapat saglit lang, pero hanggang ngayon, nasa puso mo pa rin.